Habang inaayos ni Isabela ang kurbata ni Ramon, isang madilim na isipan ang biglang pumasok sa kanyang ulo. Isang hila lang, isang madiin na hila at matatapos na ang lahat. Ngunit sa halip na gawin ito, isang matamis na ngiti ang ipinakita niya sa kanyang labi. Itinaas niya ang kanyang tingin para salubungin ang mga mata ng kanyang asawa, ang lalaking pinuno ng armed forces, ang general na hinahangaan ng lahat. "Okay na, mahal," sabi niya sa malambing na boses habang inaayos ang pagkakalagay ng tela sa dibdib nito. "Handa ka na para sa iyong araw." Hinalikan siya ni Ramon sa noo, isang halik na kasing lamig ng marmol na sahig ng kanilang penthouse sa gitna ng Makati. Amoy na amoy ni Isabela ang mamahaling pabango nito, ang bagong labang damit, at ang kasinungalingang nakakapit sa bawat hibla ng pagkatao nito. "Salamat, Isabela," sagot ni Ramon, gamit ang kanyang mabigat at makapangyarihang boses na laging ginagamit sa harap ng media. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." "Hindi mo talaga alam," isip ni Isabela habang pinagmamasdan itong uminom ng kapeng katitimpla niya lang. 3 taon. 3 taon na siyang gumigising araw-araw para gampanan ang papel ng perpektong asawa. Ang asawang sumusuporta, ang asawang laging nakangiti, ang asawang walang alam sa mga aninong gumagalaw sa likod ng kapangyarihan ng kanyang mister. Ang bawat ngiti ay isang maskara. Ang bawat pag-aalaga ay isang pagkalkula. "May meeting ako mamaya kasama ang mga investors para sa Caloocan Redevelopment Project," sabi ni Ramon habang tinitingnan ang kanyang relos. Si Lucia Navarro ang mag-aayos ng lahat. Naramdaman ni Isabela ang bahagyang pag-angat ng kanyang kilay, ngunit mabilis niya itong itinago. Lucia Navarro. Paulit-ulit na bumabalik ang pangalang iyan na parang isang sumpa. Ang babaeng may-ari ng pinakamalaking construction firm sa bansa, ang babaeng laging laman ng mga society pages, at ang babaeng alam ni Isabela na kabit ng kanyang asawa. "Mukhang magiging maganda ang proyektong yan para sa mga tao roon," sagot ni Isabela, na may tamang-tamang dami ng paghanga sa kanyang boses. Tumango si Ramon, halatang nasiyahan sa papuri. "Oo naman, ito ang mag-aangat sa kanila mula sa kahirapan." Hindi na sumagot si Isabela. Hinayaan na lang niyang malunod si Ramon sa sarili niyang mga salita, sa sarili niyang mga kasinungalingan tungkol sa pagtulong at serbisyo publiko. Alam niya ang totoo. Ang redevelopment project ay isa lamang malaking palabas para makakuha ng pondo mula sa gobyerno, pondong mapupunta sa mga bulsa ni na Ramon at Lucia. Nang matapos si Ramon, tumayo ito at kinuha ang kanyang briefcase. "Aalis na ako. Baka gabihin ako ng uwi. Huwag mo na akong hintayin." "Mag-iingat ka," sabi ni Isabela. Sinundan niya ng tingin ang kanyang asawa hanggang sa pagsarado ng pinto. Sa sandaling tumunog ang paglak nito, ang matamis na ngiti sa mukha ni Isabela ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at matalim na ekspresyon. Ang lambing sa kanyang mga mata ay nawala, at ang lumitaw ay ang kinang ng isang estratehista. Iniwan niya ang mga pinagkainan sa mesa. Hindi yon ang kanyang prioridad. Naglakad siya papunta sa kanilang malawak na library, isang silid na puno ng mga librong hindi naman binabasa ni Ramon. Lumapit siya sa isang partikular na estante at hinila ang isang librong may pamagat na The Art of War. Sa likod nito, isang maliit at halos hindi mapansing scanner ang lumitaw. Itinapat niya ang kanyang hinlalaki rito. Isang mahinang tunog ang narinig at ang buong estante ng libro ay dahan-dahang umusog. Nagpapakita ng isang pinto na gawa sa bakal. Pumasok siya sa loob. Ang mundo sa likod ng pinto ay ibang-iba sa karangyaan ng penthouse. Ito ay isang maliit na kwarto na walang bintana. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga monitor ng computer. Ang isang pader ay puno ng isang malaking corkboard kung saan nakakalat ang mga litrato, mapa ng Metro Manila at mga dokumento
Pulang sinulid ang nagdudugtong sa litrato ni Ramon, sa litrato ni Lucia, at sa maraming iba pang mga mukha ng mga politiko at negosyante. Ito ang totoong mundo ni Isabela. Ang kanyang battle station. Sa loob ng 3 taon, ito ang kanyang naging kanlungan. Dito niya pinagtagpi-tagpi ang bawat piraso ng ebidensya, mga bank transfer, mga pekeng kontrata, mga listahan ng mga dummy corporations. Dito siya nagiging ang tunay na siya, hindi ang asawa ni General De Villa, kundi si Isabela Cruz, ang dating pinuno ng isang elite intelligence unit na tinatawag na Bantay. Isang unit na opisyal na binuwag, ngunit ang anino ay nananatili. Umupo siya sa harap ng isang laptop na nakakonekta sa isang secured network. Binuksan niya ang isang encrypted file. Ilang sandali lang, isang notification ang lumitaw sa screen. Isang mensahe mula sa isa sa kanyang mga natitirang asset sa loob ng kumpanya ni Lucia. Ang mensahe ay maikli at nakakakilabot. Target acquired, RM Santos accountant, termination within 48 hours. Naramdaman ni Isabela ang paninikip ng kanyang dibdib. RM Santos. Siya ang accountant na matagal na niyang sinusubukang kontakin. Ang lalaking may hawak ng orihinal na ledger, ang nag-iisang direktang ebidensya na magdidiin kina Ramon at Lucia. Ngayon, nalaman na nila at papatayin nila ito. Isang accountant, isang pamilyadong tao. Base sa kanyang investigasyon, ang buhay niya ay magiging kabayaran para sa kasakiman ng 2 tao. Napatingin si Isabela sa orasan sa kanyang monitor. Ang mga numero ay tila sumisigaw sa kanya. Ang 3 taon niyang pagpaplano at pagtitimpi ay biglang nagkaroon ng taning. Mayroon na lang siyang 48 oras para iligtas ang isang inosenteng buhay at isagawa ang huling hakbang ng kanyang plano. Nakatayo si Ramon sa harap ng salamin sa kanyang opisina, pinagmamasdan ang hile-hilerang medalya na nakasabit sa kanyang uniforme. Bawat isa ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, simbolo ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang tapang, ng kanyang serbisyo sa bayan. Ngunit para kay Ramon, ang mga ito ay parang palamuti lamang. Isang magandang takip sa isang lihim na matagal na niyang itinatago sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Naalala niya ang gabi bago ang huling opensiba sa Marawi, ang operasyong nagbigay sa kanya ng pinakamataas na parangal. Siya ang nasa command tent, napapaligiran ng mga general, ngunit ang mga salitang lumalabas sa bibig niya ay hindi sa kanya. Ang mga yon ay salita ni Isabela. Ang buong plano, bawat galaw, bawat contingency, bawat estratehiya ay galing sa asawa niya. Si Isabela, na noon ay isa pa lamang major, ang gumuhit ng lahat sa isang maliit na tent, habang siya ang koronel ay tumatango na lang na parang isang tuta. Ikaw ang dapat humarap sa kanila, Ramon, sabi nito sa kanya noon. Kailangan nila ng isang pinuno na tinitingala. Ako, mananatili ako sa likod. Kinuha niya ang karangalan, tinanggap niya ang promosyon, at mula noon, ang bawat papuri na natatanggap niya ay parang isang sampal, isang paalala na nabubuhay siya sa anino ng sarili niyang asawa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, pinuputol ang kanyang pag-iisip. Nakita niya ang pangalan sa screen, Lucia. Agad na gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung si Isabela ang kanyang anino, si Lucia naman ang kanyang araw. General, sabi ng malambing na boses sa kabilang linya. Walang tumatawag sa kanya ng ganoon, kundi si Lucia lang. Sa bibig nito, ang salitang general ay hindi lang isang ranggo, kundi isang korona. Lucia, sagot niya, at narinig niya ang pagbabago sa sarili niyang boses. Mas malalim, mas may kumpiyansa. Papunta na ako. Makalipas ang isang oras, nasa loob na sila ng isang private suite sa isang 5-star hotel sa BGC. Dito, malayo sa perpektong kaayusan ng penthouse, malayo sa mapanuring mga mata ni Isabela, nararamdaman ni Ramon na siya ay isang hari. Nakaupo si Lucia sa kanyang kandungan. Ang mga daliri nito
ay marahang humahaplos sa kanyang dibdib. "Kamusta ang reyna mo sa palasyo?" tanong ni Lucia. May bahid ng pang-aasar sa kanyang boses. Sumimangot si Ramon. "Huwag na natin siyang pag-usapan dito." "Bakit hindi? Siya ang reyna. Ako ang ahas sa paraiso," bulong ni Lucia, sabay halik sa kanyang leeg. "Pero aminin mo, General, mas masaya ka sa piling ng ahas, hindi ba?" Napangiti si Ramon. Ito ang gusto niya kay Lucia. Prangka. Walang pagkukunwari. Sa piling nito, hindi niya kailangang magpanggap na perpekto. "Nawala na ang accountant," sabi ni Ramon. "Seryoso na." Biglang naglaho. Parang bula. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lucia. Kumuha ito ng isang baso ng wine at uminom ng kaunti. "Inaasahan ko na yan. Masyadong malinis ang pagkakatakas." May tumulong sa kanya. "Sino naman?" Tinitigan siya ni Lucia ng diretso sa mata. Ang mga ngiti nito ay nawala. "Sino pa ba ang laging isang hakbang sa unahan natin, Ramon? Sino ang kilala mong kayang gumalaw nang hindi napapansin?" Hindi agad nakasagot si Ramon. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Lucia, ngunit isang bahagi ng kanyang isip ay ayaw itong tanggapin. Si Isabela? Isa na lang siyang simpleng may bahay. 3 taon na. Tumawa si Lucia, isang tawang walang saya. Walang simpleng pagdating kay Isabela Cruz. Akala mo ba talaga tinalikuran na niya ang lahat? Ang isang agila ay hindi nagiging isang kalapati. Tumayo si Lucia at may kinuha sa kanyang bag. Isang manipis na brown envelope. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Ramon. "Ano to?" tanong niya. "Kaunting impormasyon tungkol sa asawa mo. Mga bagay na hindi niya sinabi sa'yo. Ang unit bantay. Ang mga operasyon niya na walang nakakaalam. Ang reputasyon niya bilang ang anino. Akala mo, kilala mo siya, Ramon. Pero ang pinapakita niya sa'yo ay isang maskara lamang." Naramdaman ni Ramon ang paglamig ng kanyang dugo. Binuksan niya ang envelope. Sa loob, may mga luma at medyo malabong litrato ni Isabela na naka-combat gear, napapaligiran ng mga sundalong hindi niya kilala. May mga dokumentong minarkahan ng classified. Isinara niya ang envelope. Ang takot na matagal na niyang ibinaon ay unti-unting gumagapang pabalik. Ang takot na balang araw, malalaman ng lahat ang totoo, na siya, si General Ramon de Villa ay isang huwad. "Pinoprotektahan lang kita, mahal," sabi ni Lucia, bumalik sa pagiging malambing. "Ayokong isang araw, magising ka na lang na ikaw na pala ang nasa bitag niya." Pag-uwi ni Ramon sa penthouse, nadatnan niya si Isabela sa balkonahe, nagdidilig ng mga halaman. Ang paglubog ng araw ay nagbibigay ng gininto ang kulay sa kanyang buhok. Mukha siyang isang anghel. Pero ngayon, iba na ang nakikita ni Ramon. Ang ngiti ni Isabela ay hindi na mukhang totoo. Ang bawat galaw niya ay tila may pagkalkula. Ang pag-aalaga niya ay parang isang estratehiya. "Maaga ka yata?" tanong ni Isabela. Ang boses ay kasing lambing pa rin ng dati. "Kinansela ang huling meeting," sagot ni Ramon. Pinipilit na maging normal ang kanyang boses. Lumapit si Isabela sa kanya at inayos muli ang kanyang kwelyo. "Mukhang pagod ka. Ipaghahanda kita ng hapunan." Habang nakatingin siya sa mukha ng kanyang asawa, sa mga matang minsan niyang minahal ng buong puso, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Ramon. Ang desisyong itinutulak ni Lucia. Ang desisyong itinutulak ng sarili niyang takot. Hindi na siya maaring mabuhay sa anino nito. Pumasok si Isabela sa kusina. Kinuha ni Ramon ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. "Sir?" Sagot ng isang boses. "Sarmiento?" Utos ni Ramon. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Simula bukas, gusto kong bantayan mo ang asawa ko. Bawat galaw, bawat kausap, lahat. I-report mo sa akin ang lahat." Alam ni Isabela na sinusundan siya.
Hindi niya ito direktang tiningnan, ngunit naramdaman niya ito sa paraan ng paggalaw ng mga tao sa paligid niya sa palengke. May isang presensyang laging nasa gilid ng kanyang paningin, isang aninong hindi umaalis. Sa salamin ng bintana ng isang flower shop, habang kunwari ihimimigi, namimili siya ng mga rosas, nakita niya ang refleksyon. Isang lalaking nakaasul na polo shirt, katamtaman ng taas, at mukhang ordinaryo. Ang parehong lalaking nakita niya kanina sa midsection at kanina pa sa may tindahan ng mga prutas. Hindi ito tauhan ni Ramon. Ang mga tao ni Ramon ay mga sundalo, may disiplina, pero madaling makilala. Ito ay iba. Mas sanay sa anino. Tauhan siguro ni Lucia. Mas delikado. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang orasan para kay RM Santos ay patuloy na tumatakbo. Kalmado pa rin ang itsura ni Isabela. Kumuha siya ng isang bungkos ng puting rosas, nagbayad sa tindera, at naglakad palayo na parang walang anumang napansin. Ngunit sa kanyang isip, ang mapa ng lugar ay malinaw na nakaguhit. Mga eskinita, mga tindahan, mga posibleng daan para makatakas. Pumasok siya sa isang mataong department store. Ang kanyang unang hakbang. Dito, sa gitna ng daan-daang tao, mas madaling mawala. Nagpunta siya sa ladies section, pumasok sa isang fitting room, at paglabas niya, iba na ang suot niya. Ang puting bestida ay napalitan ng isang simpleng maong at itim na t-shirt. Ang kanyang buhok ay itinali niya sa isang simpleng ponytail at nagsuot siya ng baseball cap. Mabilis siyang lumabas ng store gamit ang ibang exit. Sumakay siya ng jeep, bumaba pagkatapos ng 2 kanto, at sumakay ulit ng isa pa. Pagkatapos ng 30 minuto, sigurado na siyang wala nang nakasunod sa kanya. Huminto siya sa harap ng isang luma at mataong internet cafe sa isang masikip na kalye sa Quiapo. Ang ingay ng mga kabataang naglalaro at ang amoy ng sigarilyo ay bumalot sa hangin. Perpekto. Walang makakapansin sa kanya dito. Nagbayad siya para sa 15 minutong paggamit ng computer, pinili ang pinakasulok na pwesto. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Gumamit siya ng multiple proxies para itago ang kanyang lokasyon at binuksan ang isang temporary, untraceable email account. Ang mensahe ay simple at direkta. Walang pangalan. Walang paliwanag. Alam na nila. Hawak nila ang pamilya mo. Huwag kang uuwi. Maglaho ka. Ngayon na. Isinend niya ito sa isang email address na alam niyang palihim na ginagamit ni Santos. Pagkatapos, mabilis niyang tinanggal ang lahat ng bakas ng kanyang ginawa. Pinatay ang computer at lumabas ng cafe na parang walang nangyari. Ang unang hakbang ay tapos na. Ngayon, kailangan na lang niyang harapin ang resulta. Pag-uwi niya sa penthouse, nadatnan niyang naghihintay si Ramon. Nakaupo ito sa sala, sa dilim. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga bintanang salamin na nagpapakita ng mga kumikinang na ilaw ng syudad. "Saan ka galing?" tanong ni Ramon. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit ramdam ni Isabela ang panganib sa likod nito. "Namalengke, tapos dumaan sa mall. Bumili ako ng bagong damit," sagot ni Isabela. Itinaas ang paper bag na dala niya. Ang kanyang boses ay kalmado, gaya ng isang asawang nagpapaliwanag sa kanyang asawa. Tumayo si Ramon at lumapit sa kanya. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata, na parang sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. "May tumawag sa akin kanina," sabi ni Ramon. Nawala daw si Santos, ang accountant ni Lucia. Bigla na lang hindi matawagan, hindi mahanap sa bahay niya. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Hindi kumurap si Isabela. "Talaga? Nakakabahala naman yan. Sana ayos lang siya." "Oo, nakakabahala nga," ulit ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanliliit. Isang malaking koinsidensya, hindi ba? Lalo na't nalaman naming may nagpadala sa kanya ng isang anonymous na warning.
Naramdaman ni Isabela ang pagbilis ng kanyang pulso, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Ramon, ano bang sinasabi mo? Anong kinalaman ko dyan? Isang sandali silang nagkatitigan. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Pagkatapos, biglang ngumiti si Ramon, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala. Wala naman, sabi nito. Siguro pagod lang ako. Lumapit ito at hinawakan ng kanyang pisngi. Ang paghawak ay marahan, ngunit para kay Isabela, para itong paghawak ng isang bakal na malamig. Masyado na yata tayong abala sa ating mga buhay, mahal. Halos hindi na tayo nagkakausap. Nagkunwari si Isabela na sumang-ayon. Oo nga eh. May naisip ako, patuloy ni Ramon. Bukas ng gabi, gusto kong lumabas tayo. Tayong dalawa lang. May isang lugar na gusto kong ipakita sa'yo. Isang lugar na espesyal para ibalik ang dati sa atin. Naramdaman ni Isabela ang panlalamig sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang imbitasyon, isa itong banta. Ngunit isang matamis na ngiti ang isinagot niya. Sige, mahal, gusto ko yan. Nang gabing iyon, habang si Ramon ay mahimbing na natutulog sa tabi niya, tahimik na bumangon si Isabela. Nagpunta siya sa kanyang walk-in closet. Mula sa ilalim ng isang kahon ng mga alahas, kinuha niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagamit. Isang simpleng itim na relos na digital. Hindi ito mamahalin. Hindi ito maganda. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang bagay na pag-aari niya. Regalo ito sa kanya ng unit bantay bago sila binuwag. Isinuot niya ito sa kanyang pulso. Tinitigan niya ang madilim na screen nito. Sa ilalim ng normal na kalagayan, isa lang itong ordinaryong relos. Pero sa isang pindot, nagpapadala ito ng isang encrypted signal sa isang frequency na tanging iilan lang ang nakakaalam. Hindi niya alam kung meron pa bang makakatanggap ng signal. Hindi niya alam kung may natitira pa ba sa kanyang mga dating kasama. Pero sa puntong ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Ito na ang huling baraha. At bukas ng gabi, sa bitag na inihanda ni Ramon, ilalatag niya ito. Ang katahimikan sa loob ng mamahaling sasakyan ni Ramon ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng trapiko sa EDSA. Nakaupo si Isabela sa passenger seat. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan, ngunit ang kanyang mga pandama ay gising na gising. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Ramon. Ang mahigpit na pagkakahawak nito sa manibela. Ang bahagyang pag-igting ng isang ugat sa kanyang leeg. Ang paraan ng pag-iwas nito nang tingin sa tuwing susubukan niyang salubungin ang mga mata nito. Ito ang kilos ng isang taong may tinatagong kasalanan o isang taong papunta sa isang execution. Saan ba talaga tayo pupunta, Ramon? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay malumanay na parang nagtatanong lang tungkol sa isang sorpresang date. Malapit na tayo, sagot lang nito. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Habang binabagtas nila ang daan palayo sa kumikinang na mga gusali ng Makati at papasok sa mas makikitid at madidilim na kalye. Isang alaala ang bumalik sa isip ni Isabela. Nasa isang beach sila sa Palawan. Ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Biglang lumuhod si Ramon sa kanyang harapan. Hawak ang isang maliit na kahon. Ang mga mata niya noon ay puno ng sinseridad, puno ng pangarap. Isabela, sa tabi mo, nararamdaman kong kaya kong harapin ang lahat, sabi niya noon. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pangako, proprotektahan kita habang buhay. Pakasalan mo ako. Ang oo na isinagot niya noon, ang pinakamasayang salita na lumabas sa kanyang bibig. Isang biglaang lubak sa kalsada ang gumising kay Isabela mula sa kanyang alaala. Napakapit siya sa upuan. Ang init ng nakaraan ay biglang napalitan ng lamig ng kasalukuyan. Ang lalaking nangakong proprotektahan, siya ay
Ang siya mismong naghahatid sa kanya sa kapahamakan. Huminto ang sasakyan sa isang lugar na hindi pamilyar kay Isabela. Isang makitid na eskinita sa gitna ng isang residential area sa Caloocan. Ang mga bahay ay dikit-dikit at gawa sa halo-halong materyales. Ilang metro lang mula sa kanilang kinatatayuan ay isang riles ng tren, kumikinang ng bahagya sa ilalim ng ilaw ng iisang poste. Bakit tayo nandito? Tanong ni Isabela. Kahit alam na niya sa puso niya ang sagot. Hindi sumagot si Ramon. Sa halip, bumukas ang pinto sa gilid niya. Dalawang lalaking malalaki ang katawan ang biglang pumasok at marahas siyang kinaladkad palabas ng sasakyan. Hindi siya nanlaban. Alam niyang walang saysay. Itinayo siya ng mga lalaki sa gitna ng riles. Sa di kalayuan, naririnig na niya ang mahinang ugong ng paparating na tren. Lumabas si Ramon mula sa sasakyan. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na anumang emosyon. Ang general, ang bayani, ang asawa niya. Lahat ng yon ay naglaho. Ang natira ay isang estranghero. Pasensya ka na, Isabela, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin ng gabi. Masyado ka ng maraming alam. Iyon lang. Ang simpleng mga salitang yon ang kumumpirma sa lahat. Ang 3 taon niyang pagtitiis, ang mga gabing wala siyang tulog, ang sakit ng kataksilan, lahat ay nagkaroon ng katuturan sa sandaling iyon. Habang tinalian ng mga lalaki ang kanyang mga kamay at paa sa reels, hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Ramon. Wala siyang nakitang galit sa mga mata nito, wala ring pagsisisi. Ang nakita niya ay takot. Iyon ang pinakamatindi niyang natuklasan. Hindi siya pinapatay ni Ramon dahil sa galit. Pinapatay siya nito dahil sa takot. Takot na malaman ng mundo na ang babaeng pinakasalan niya ay mas magaling, mas matalino, at mas malakas kaysa sa kanya. Ang ugong ay papalakas na. Ang lupa sa ilalim niya ay nagsisimula ng manginig. Ang ilaw ng tren ay matatanaw na sa dulo ng riles. Tumalikod na si Ramon. Handa nang pumasok sa kanyang sasakyan. Ramon, tawag ni Isabela. Lumingon ito. Sa gitna ng papalapit na kamatayan, walang bakas ng luha sa mga mata ni Isabela. Ang tanging naroon ay isang nakakaawang tingin. Naaawa ako sa'yo, sabi niya. Sapat lang para marinig nito. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Ramon. Tinalikuran siya nito nang hindi na muling nagsalita at pumasok sa sasakyan. Bago sumarado ang pinto, narinig niya ang huling sinabi nito, ang mga salitang tatatak sa kanyang isipan. Iyan ang kabayaran ng kataksilan. Umalis ang sasakyan. Iniwan siyang mag-isa sa dilim, kasama ang dagundong ng tren na ilang sandali na lang ay tatapos sa lahat. Habang papalayo ang sasakyan mula sa riles, mahigpit ang kapit ni Ramon sa manibela. Ang kanyang mga ugat ay halos pumutok na sa tindi ng pagkakakuyom ng kanyang mga kamay. Sa side mirror, nakita niya ang papaliit na imahe ni Isabela. Isang tuldok na lang, sa gitna ng kadiliman. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang tama, na wala na siyang ibang pagpipilian. Si Isabela ay isang sakit na kailangang tanggalin bago ito kumalat at sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan, isang necessary sacrifice. Pero ang huling mga salita nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Naaawa ako sa'yo. Hindi galit, hindi takot, awa. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang panunumbat. Dahil sa isang sulok ng kanyang puso, alam niyang totoo iyon. Biglang tumunog ang cellphone na nakamount sa dashboard. Ang pangalan ni Lucia ang lumitaw. Sinagot niya ito at ang boses nito ang pumuno sa katahimikan ng sasakyan. Tapos na ba? Tanong ni Lucia, may halong excitement at kaba. Tapos na, sagot ni Ramon. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Sa kabilang linya, sa loob ng isang itim na van na nakapark ilang kanto ang layo, napangiti si Lucia. Nakaupo siya sa isang komportabling upuan sa harap ng isang set ng mga monitor.
Bawat anggulo ng riles ay malinaw niyang nakikita sa pamamagitan ng mga hidden camera na ipinalagay niya kanina. "Magaling, General," sabi niya, sabay lagok ng wine mula sa isang mamahaling baso. "Ngayon, ang huli na lang nating problema ay ang aksidente." Pinapanood niya sa screen ang nanginginig na ilaw ng tren na papalapit kay Isabela. Ang tunog ng ugong nito ay maririnig na rin sa loob ng kanyang van. Isang perpektong plano, isang tragic accident, isang babaeng nagpakamatay sa riles ng tren dahil sa depression. Ang lahat ng kwento ay nakahanda na. Ang media ay nasa kanyang mga kamay. Bukas, si Isabela Cruz ay isa na lamang malungkot na alaala. "Makinig kang mabuti, Ramon," sabi ni Lucia. Ang boses ay nagiging mas seryoso. "Umuwi ka na sa penthouse. Umarte kang parang nag-aalalang asawa. Tawagan mo siya. Kapag hindi sumasagot, tumawag ka sa mga kaibigan niya. Kailangan nating itayo ang iyong alibay." "Alam ko," sagot ni Ramon. "Alam ko ang gagawin." "Good," sabi ni Lucia at binalik ang tingin sa monitor. "Gusto ko lang itong mapanood ng live para masiguradong malinis ang pagtatapos ng ating problema." May kakaibang kasiyahan siyang naramdaman habang pinapanood ang papalapit na tren. Ang babaeng naging hadlang sa kanyang mga ambisyon, ang aninong laging bumabagabag sa relasyon nila ni Ramon, ay ilang segundo na lang at magiging abo na. Pero may isang bagay na hindi tama. "Boss," sabi ng isa sa kanyang mga tauhan na nagmaman din sa mga monitor. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya natatakot. Napansin din iyon ni Lucia. Si Isabela ay nakatali sa riles. Ang kamatayan ay ilang metro na lang ang layo. Pero ang postura nito ay kalmado. Nakatingin lang ito sa paparating na tren na parang naghihintay ng isang bus. Anong ginagawa niya? Tanong ni Lucia sa sarili. Sa monitor, malinaw niyang nakita ang paggalaw. Itinaas ni Isabela ang kanyang kaliwang kamay, ang kamay kung saan nakasuot ang isang simple at itim na relos. Ang kanyang hinlalaki ay marahang dumapo sa isang maliit na butones sa gilid nito at pinindot ito ng isang beses. Anong biglang nag-static ang lahat ng monitor sa harapan ni Lucia. Nawala ang imahe, nawala ang tunog. Ang tanging naririnig na lang niya ay isang malakas na hissing sound. "Anong nangyari?" Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. "Ibalik niyo ang signal! Ibalik niyo!" "Hindi namin kaya, ma'am. May nag-jump sa frequency natin. Isang malakas na signal!" Sagot ng isa habang nagkakandara pa sa mga kontrol. Sa labas, ang ugong ng tren ay halos nakakabingi na. Sumilip si Lucia sa bintana. Sinusubukang makita kung ano ang nangyayari sa riles. Ngunit wala siyang makita kundi kadiliman. Ang kanyang tagumpay ay biglang napalitan ng isang nakakakilabot na pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Ang perpektong plano ay nagkakaroon ng lamat. At sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang naririnig niya mula sa kanyang earpiece. Ito ang boses ng lookout niya na naiwan malapit sa riles. Ma'am, may mga tao. Nanggagaling sila kung saan-saan. Mga anino." Oh, Diyos ko, biglang naputol ang linya. Ang dagundong ng tren ay isa ng halimaw na sigaw sa kanyang pandinig. Ang lupa sa ilalim niya ay yumayanig ng buong lakas. Ang nakakasilaw na ilaw nito ay nilalamon na ang lahat ng kadiliman sa kanyang paligid. Ito na ang wakas. Ngunit sa gitna ng nagbabadyang kamatayan, hindi takot ang naramdaman ni Isabela. Bagkus, isang kakaibang kapayapaan. Ginawa na niya ang lahat ng kanyang magagawa. Ang huling baraha ay nailatag na. Ang natitira na lang ay ang resulta ng kanyang huling sugal. Gumana ka. Pakiusap, gumana ka. Habang ang tren ay ilang daang metro na lamang ang layo, isang bagay ang nagbago. Mula sa mga anino sa pagitan ng mga barong-barong,
Mula sa bubungan ng mga kalapit na bahay, mula sa mismong kadiliman, may mga gumalaw. Hindi sila mga ordinaryong tao. Ang kanilang mga kilos ay mabili, tahimik, at may nakamamatay na layunin. Parang mga multo, bigla silang lumitaw sa likod ng mga natitirang tauhan ni Lucia na nagbabantay para masigurong magtatagumpay ang aksidente. Walang putok ng baril, tanging mga mahihinang tunog lamang ng pagbagsak ng mga katawan. Sa loob ng 3 segundo, ang lahat ng bantay ni Lucia ay bagsak na. Walang kamalay-malay. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Hindi maaari. Isang anino ang mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Lumuhod ito sa kanyang harapan at sa liwanag ng paparating na tren, nakita niya ang mukha nito. Isang mukhang pamilyar, isang mukhang ilang taon na niyang hindi nakikita, ngunit hindi kailanman nawala sa kanyang alaala. Mas may edad na ito ngayon, may ilang peklat sa pisngi, ngunit ang mga mata nito, ang mga matang iyon, ay puno pa rin ng katapatan na kanyang laging naaalala. Marco? Bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ugong ng tren. Marco, buhay ka! Si Marco Reyes, ang kanyang pinakamagaling na estudyante, ang kanyang kanang kamay, ang taong inakala niyang kasama sa mga binuwag ng sistema. Ngumiti ng bahagya si Marco habang mabilis niyang pinuputol ang mga lubid na nakatali sa kanya gamit ang isang combat knife. Hindi kami umalis, ma'am. Sa sandaling nakawala ang kanyang mga kamay at paa. Ang nakakabinging sipol ng tren ay umalingaw-ngaw. Itinayo siya ni Marco at kinaladkad palayo sa riles. Ilang segundo lang pagkatapos nilang makalayo, ang tren ay dumaan na may nakakakilabot na lakas at bilis. Ang hangin nito ay humahampas sa kanilang mga likuran. Ligtas na siya. Nakatayo lang si Isabela, nanginginig ng bahagya habang pinagmamasdan ang paglayo ng tren. Ang adrenaline ay nagsisimula pa lang mawala sa kanyang katawan. Paano? Tanong niya, nakatingin kay Marco. 3 taon po kaming naghintay sa hudyat ninyo, ma'am. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Ang iba pang mga anino, ang mga natitira sa unit bantay, ay lumitaw mula sa dilim. Nakatayo sa paligid nila, isang pader ng mga tapat na sundalo. Ang pakiramdam ng pag-iisa na bumaon kay Isabela sa loob ng 3 taon ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang damdaming halos nakalimutan na niya. Pag-asa. Biglang may nagsalita sa earpiece ni Marco. Alpha, si Bravo. Ang target na hari ay papalayo na sa area. Northbound. Ang target na ahas ay sinusubukang tumakas sa kanyang van. Eastbound. Tumingin si Marco kay Isabela, naghihintay ng utos. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang asawa ni Ramon. Siya na ulit ang kanilang commander. Tumango si Isabela, ang kanyang boses ay muling naging matatag at puno ng awtoridad. Hayaan niyo ang hari. Sa akin siya. Sundan niyo ang ahas. Huwag niyong hayaang makatakas. Masusunod, ma'am. Sagot ni Marco. Nagbigay siya ng mabilis na senyas sa kanyang mga kasama. Samantala, sa loob ng van, si Lucia ay sumisigaw na sa kanyang driver. Bilisan mo. Umalis na tayo dito. Ano pang hinihintay mo? Hindi umaandar, ma'am. Sagot ng driver. Paulit-ulit na sinusubukang paandarin ang makina. Ngunit wala itong ginagawang tunog. Patay lahat ng electronics. Isang pakiramdam ng matinding takot ang gumapang sa puso ni Lucia. Nakakulong sila. Bigla, isang mahinang katok ang narinig nila sa bintana ng driver's side. Sa pag-aakalang isa ito sa kanyang mga tauhan, galit na lumingon si Lucia. Ngunit hindi tauhan niya ang nakita niya. Isang lalaking may malamig na mga mata at walang ekspresyong mukha ang nakatitig sa kanila mula sa labas. Dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang kamay at muling kumatok. Mas malakas ngayon. Ang tunog ng katok na yon ay parang martilyo na pumupukpok sa takip ng kanyang kabaong.
Ang biyahe papunta sa safe house ay tahimik. Nakaupo si Isabela sa harap, katabi si Marco na nagmamaneho. Sa likod, ang dating makapangyarihang si General Ramon de Villa at ang tusong si Lucia Navarro ay kapwa nakatali at may busal sa bibig. Ang kanilang mga mata ay naglalaro sa pagitan ng takot at hindi makapaniwalang galit. Huminto sila sa isang luma at mukhang abandonadong bodega sa isang industrial district ng Valenzuela. Malayo sa karangyaan ng Makati, malayo sa mga matang mapanghusga. Sa loob, naghihintay ang 5 pang miyembro ng bantay. Bawat isa ay yumuko ng bahagya bilang paggalang pagpasok ni Isabela. Ang pakiramdam ay parang isang pagbabalik sa nakaraan. Dinala sina Ramon at Lucia sa isang hiwalay na kwarto. Naiwan si Isabela, kasama si Marco sa gitna ng malawak na espasyo, na ang tanging ilaw ay nagmumula sa iisang bumbilya sa itaas. Hindi ko maintindihan, Marco. Simula ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng mga tanong na 3 taon niyang kinimkim. Akala ko, mag-isa na lang ako. Hindi niyo kami iniwan, ma'am. Kaya hindi rin namin kayo iniwan. Sagot ni Marco, ang kanyang tingin ay diretso at puno ng katapatan. Nang buwagin ang unit, alam na naming may mali. Nang magpakasal kayo kay General de Villa at biglang tumalikod sa serbisyo, lalo kaming nagduda. Sinubaybayan namin siya at nakita namin ang unti-unti niyang pagbabago. Nakita namin ang pagpasok ni Lucia Navarro. Isang mabigat na damdamin ang bumalot sa puso ni Isabela, isang halo ng pasasalamat at lungkot. 3 taon siyang nag-iisa sa kanyang laban, hindi alam na sa bawat hakbang niya, may mga aninong nagbabantay sa kanya mula sa malayo. Bakit hindi kayo nagpakita? Utos niyo po noon ang laging sinusunod namin. Magmasid. Huwag makialam hanggat hindi kinakailangan. Hinintay namin ang hudyat. At kagabi, dumating iyon. Sa kabilang kwarto, tinanggal ng isang miyembro ng bantay ang busal sa bibig ni Lucia para painumin ito ng tubig. Ngumisi si Lucia, kahit na nakatali ang kanyang mga kamay. Akala niyo ba nanalo na kayo? Sabi niya, sa mayabang na tono. Mga mangmang, ang kalaban niyo ay hindi lang kami ni Ramon. Ang kalaban niyo ay ang buong sistema na binuo ko. Tumingin siya sa orasan sa pader. Sa katunayan, medyo huli na nga kayo. Bago pa man may makapagtanong, isang miyembro ng bantay ang nagmamadaling pumasok sa main area. Hawak ang isang tablet. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Ma'am, Marco, kailangan niyong makita to. Ipinakita niya ang screen kay Isabela. Isa itong live news broadcast. Ang headline sa ilalim ng screen ay nakakagimbal. Breaking news, AFP Chief General Ramon de Villa, dinukot ng isang rogue military unit. Nakatutok ang kamera sa isang press conference. Ang nagsasalita ay isang mataas na opisyal ng gobyerno, isa sa mga kilalang kaalyado ni Lucia Navarro. Isang karumaldumal na gawain ng terorismo laban sa isang bayani ng ating bansa. Sabi ng opisyal sa telebisyon, ang aming intelligence ay nagtuturo sa isang dating military major, si Isabela Cruz, ang mismong asawa ni General de Villa, bilang utak sa likod ng pagdukot na ito. Si Cruz, kasama ang mga labi ng kanyang dating disbanded at diskargadong unit na bantay, ay tila naglunsad ng isang personal na paghihiganti laban sa general. Napahawak si Isabela sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ipinakita sa screen ang kanyang litrato, ang kanyang opisyal na 201 file photo mula sa militar. At sa ilalim nito, sa malalaking pulang letra, ay isang salita, Wanted. Ipinag-uutos ng Malacanang ang isang malawakang manhunt operation para panagutin si Isabela Cruz at ang kanyang mga kasamahan, patuloy ng opisyal. Sila ngayon ay itinuturing na armado
mapanganib, at mga kaaway ng estado. Nawalan ng kulay ang mukha ni Marco. Ang lahat ng miyembro ng bantay ay napatingin kay Isabela. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabigla at galit. Mula sa pagiging biktima, si Isabela ang naging kontrabida. Mula sa pagiging tagapagligtas ng hustisya, sila ngayon ang mga teroristang tinutugis ng buong bansa. Binaligtad ni Lucia ang mundo sa loob lamang ng isang oras. Bigla, isang pamilyar na tunog ang nagsimulang marinig mula sa labas. Mahina sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. Isang tunog na alam ni Isabela. Ang tunog ng papalapit na mga sirena. Marami. Mula sa lahat ng direksyon. Nalantad na tayo. Sigaw ng isa sa mga bantay. Nalibutan na tayo. Ang tunog ng mga sirena ay parang isang mabagal na lason na gumagapang sa ugat ng bawat miyembro ng bantay. Ang bodega na nagsilbing kanilang kanlungan ay bigla na lang naging isang bakal na hawla na walang labasan. Ilang minuto ang aabutin bago sila makarating dito? Mabilis na tanong ni Isabela. Ang kanyang isip ay bumalik sa pagiging isang komander sa gitna ng krisis. Ang personal na sakit ay isinantabi niya muna. Ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan ang pinakamahalaga. Base sa bilis nila, wala pang 5. Ma'am, sagot ng isa sa kanila habang sumisilip sa isang maliit na butas sa pader. PNP, Special Action Force, lahat sila nandito. Parang buong puwersa ng gobyerno ang pinakawalan nila para sa atin. Si Ramon at Lucia? Tanong ni Marco. Nasa likod pa rin binabantayan ni Reyes at Santos. Nag-isip ng mabilis si Isabela. Ang paglaban ng harapan ay isang pagpapakamatay. Mas marami sila. Mas marami silang armas. Ang pagtakas ay halos imposible na rin. Sila ay nasa isang bitag. Ang sistema na binuo ni Lucia ay gumagana ng perpekto. Sila ang mga kontrabida, ang mga kaaway. Walang maniniwala sa kanila. Walang tutulong sa kanila. Kahit na hawak nila ang katotohanan, wala itong silbi kung hindi nila ito mailalabas. Ito na marahil ang tinatawag na all is lost. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina sa Riles ay unti-unting dinudurog ng bigat ng realidad. Tumingin siya sa mga mukha ng kanyang mga tauhan, mga sundalong tapat na isinakripisyo ang lahat para sa kanya. Dahil sa kanya, sila ngayon ay mga pugante. Isang pakiramdam ng pagkakasala ang bumalot sa kanya. Marco, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay mababa at puno ng bigat. Kailangan niyo nang umalis, kayo lang. Umiling si Marco, ang kanyang ekspresyon ay hindi natitinag. Hindi namin kayo iiwan, ma'am. Hinding-hindi. Marco, ito ay utos, giit ni Isabela. Ako ang habol nila. Kapag wala ako, may pagkakataon kayong makatakas, magtago at ipagpatuloy ang laban. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo para sa akin. Ang buhay namin ay matagal nang nakataya para sa misyon na ito, ma'am. Sagot naman ng isa pa sa kanila, si Reyes. Ang misyon ay protektahan kayo at ilabas ang katotohanan. Hindi pa tapos ang misyon. Ang katapatan nila ay parang isang punyal na lalong sumasaksak sa kanyang puso. Biglang isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong bodega. Sinusubukan na nilang sirain ang pangunahing pinto. Wala ng oras. Isang plano ang biglang nabuo sa isip ni Isabela. Isang plano na desperado, mapanganib, at marahil ay kahibangan. Ngunit ito na lang ang natitira nilang pag-asa. Marco, may tiwala ka ba sa akin? Tanong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa biglaang determinasyon. Buhay ko ang itataya ko para sa inyo, ma'am. Mabuti, sabi ni Isabela. Tumingin siya sa paligid. May lagusan ba palabas dito? Kahit anong daan, maliban sa harap at likod. Mayroon po, sabi ni Marco. Isang luma at masikip na sewage tunnel sa ilalim ng sahig. Aabot yan hanggang sa kabilang kalsada. Pero, walang pero.
Putol ni Isabela. Ito ang plano. Iwanan niyo sa akin sina Ramon at Lucia. Kayo, dumaan kayo sa lagusan. Maghiwa-hiwalay kayo, magtago. Huwag kayong mag-iwan ng bakas. Paano kayo, ma'am? Nag-aalalang tanong ni Marco. Hindi namin kayo pwedeng iwan mag-isa sa kanila. Ngumiti si Isabela, isang ngiting mapait ngunit puno ng tapang. Hindi ako mag-iisa. Ipinakita niya sa kanila ang isang maliit na bag na dala niya mula pa sa penthouse. Ang kanyang go bag. Sa loob nito ay ang lahat ng kopya ng ebidensya na kanyang inipon sa loob ng 3 taon. Ang huling alas niya. Sila ang habol nila, hindi ba? Ako. Kaya ibibigay ko sa kanila ang gusto nila. Hindi maintindihan ni Marco ang ibig niyang sabihin. Suko na po kayo? Hindi, sagot ni Isabela. Magpapakita lang ako sa lugar at oras na hindi nila inaasahan. Pero para magawa ko yon, kailangan kong makawala dito ng mag-isa. Kapag kasama ko kayo, mas malaki ang target. Ang ingay sa labas ay lalong lumalakas. Malapit na silang makapasok. Marco, sundin mo ang utos ko. Ito na ang huling pabor. Nahihilingin ko sa'yo. Pakiusap ni Isabela. Naglaban ng tungkulin at pag-aalala sa mukha ni Marco. Ngunit sa huli, ang disiplina ng isang sundalo ang nanaig. Tumango siya ng dahan-dahan. Masusunod, ma'am. Mabilis silang gumalaw. Itinuro ni Marco ang kinaroroonan ng lagusan. Nagbigay ng huling saludo ang mga tauhan ng bantay bago sila isa-isang naglaho sa dilim ng tunnel. Naiwan si Marco. Ma'am, umalis ka na, sabi ni Isabela. Magkita tayo sa liwasang Bonifacio, sa paanan ng monumento, sa loob ng 3 araw sa paglubog ng araw. Kung hindi ako dumating, hindi na niya tinapos ang sasabihin. Tumango lang si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at sumunod na sa kanyang mga kasama. Naiwan si Isabela sa katahimikan, kasama ang 2 bihag at ang papalapit na puwersa ng gobyerno. Tumingin siya sa bag ng ebidensya. Hindi na siya tatakbo, hindi na siya magtatago. Hindi tayo magtatago, bulong niya sa sarili. Pupunta tayo sa lugar na hindi nila tayo inaasahan. Ang buong Grand Ballroom ng Philippine International Convention Center ay puno ng mga unipormadong opisyal, mga politiko, at mga miyembro ng media. Isang malaking banner ang nakasabit sa entablado. Gawad karangalan, isang pagpupugay sa katapangan ni General Ramon de Villa. 3 araw na ang nakalipas mula sa insidente sa bodega. Ayon sa opisyal na kwento, si General de Villa ay matagumpay na na-rescue ng mga operatiba ng gobyerno. Ang kanyang taksil na asawa, si Isabela Cruz, at ang teroristang grupo nito, ang Bantay, ay nakatakas at kasalukuyang pinaghahanap. Ngayon, ang seremonya ay idinaraos, hindi lang para bigyan si Ramon ng isa na namang medalya, kundi para ipakita sa buong bansa na ang gobyerno ay may kontrol sa sitwasyon, isang malaking palabas ng kapangyarihan at propaganda. Sa isa sa mga catering staff na abala sa paghahanda sa likod ng entablado, walang nakapansin sa isang babaeng may suot na salamin at face mask na tahimik na gumagalaw. Ang kanyang mga kilos ay tiyak at hindi nagmamadali. Walang sino man ang mag-aakala na siya ang pinakatinutugis na tao sa buong Pilipinas, si Isabela. Sa tulong ng matandang accountant na si Mr. Santos na itinago ng Bantay bago pa man ito mahanap ni Ramon, nakakuha si Isabela ng access sa event. Si Mr. Diaz Santos na may utang na loob kay Isabela ay ginamit ang kanyang mga natitirang koneksyon para maipasok siya bilang bahagi ng audiovisual team. Habang naglalakad si Ramon papunta sa entablado, kasama ang palakpakan ng mga tao, si Isabela naman ay nasa control booth sa itaas ng ballroom. Katabi ang isang technician na binayaran ni Mr. Santos para magkasakit sa tamang oras. Si Marco, na nag-aabang sa labas, gaya ng kanilang napag-usapan, ay nagpadala ng isang huling mensahe. Nasa pwesto na ako, ma'am. Sabihin niyo lang.
Nag-type si Isabela ng sagot. Manood ka na lang, Marco. Manood ka lang. Nagsimulang magsalita si Ramon sa podium. Ang kanyang boses, puno ng pekeng emosyon, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. 3 araw na ang nakalipas. Simula niya, hinarap ko ang kadiliman. Hinarap ko ang kataksilan sa pinakamasakit nitong anyo. Ngunit sa tulong ng may kapal at ng ating magigiting na sundalo, ako ay nakatayo sa inyong harapan ngayon, mas matatag, mas determinado na pagsilbihan ng ating bayan. Habang nagsasalita siya tungkol sa sakripisyo at karangalan, ikinabit ni Isabela ang isang maliit na USB drive sa main control panel. Sa loob ng drive na yon ay ang lahat ng ebidensya, mga bank record, mga litrato, mga dokumento, at isang recording. Ang audio recording mula sa sasakyan ni Ramon noong gabing dinala siya nito sa Caloocan. Isang maliit na bug na nailagay niya sa ilalim ng upuan nito, linggo na ang nakalipas. Ang mga taong gumawa nito sa akin, ang mga taong pinamumunuan ng sarili kong asawa, patuloy ni Ramon, ay walang puso. Sila ay mga kaaway ng Estado. Pumikit si Isabela at huminga ng malalim. Ngayon na, pinindot niya ang enter key. Bigla, ang malaking screen sa likod ni Ramon na nagpapakita ng kanyang opisyal na larawan ay nag-flicker at naging itim. Ang mga speaker ay nag-ingay ng sandali. Isang bulong-bulungan ang nagsimula sa mga manonood. Pagkatapos, isang boses ang narinig mula sa mga speaker. Boses ni Ramon. Pasensya ka na, Isabela. Masyado ka ng maraming alam. Natigilan si Ramon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa screen sa likod niya kung saan ang itim ay napalitan ng isang audio waveform na gumagalaw kasabay ng kanyang boses. Ang buong ballroom ay natahimik. Sumunod ang boses ni Isabela mula sa recording, malinaw at matatag. Ramon, naaawa ako sa iyo. At ang huling mga salita ni Ramon, ang mga salitang tatapos sa kanya. Iyan ang kabayaran ng kataksilan. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa audience. Bago pa man makabawi si Ramon sa pagkabigla, ang screen ay muling nagbago. Mga dokumento ng bank transfer papunta sa mga offshore accounts ni Lucia Navarro. Mga pekeng kontrata para sa Caloocan Redevelopment Project. Ang huling ipinakita ay isang litrato. Isang lumang litrato ni Isabela na nakatayo sa harap ng isang command tent sa Marawi. Nagtuturo sa isang mapa, habang sa likod niya ay isang batang koronel na nakikinig ng maigi. Si Ramon. Pagkatapos ay isang boses ang pumuno sa silid. Hindi mula sa recording, isang live na boses. Ang pinakamalaking tagumpay na ipinagmamalaki ni General de Villa ay hindi sa kanya. Lahat ay napatingin sa pinanggagalingan ng boses. Doon, sa isa sa mga balkonahe sa itaas, nakatayo si Isabela. Tinanggal na niya ang kanyang salamin at face mask. Ang ilaw mula sa spotlight ay tumama sa kanya. Hindi siya mukhang isang terorista. Mukha siyang isang reyna na bumabawi sa kanyang trono. Ang karangalan na kanyang tinanggap ay ninakaw niya. Gaya ng pagnanakaw niya sa kaban ng bayan. Gaya ng tangka niyang pagnakaw sa aking buhay. Sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tumatagos sa puso ng bawat isa. Naging isang malaking gulo ang ballroom. Ang mga security personnel na natauhan mula sa pagkabigla ay nagsimulang tumakbo papunta sa direksyon ni Isabela. Ngunit bago pa man sila makarating, isang matigas na boses ang pumigil sa kanila. Tigil! Lahat ay napalingon. Nakatayo sa gitna ng pasilyo si General Antonio Luna, ang pinakamatanda at pinakarespetadong opisyal sa buong AFP. Isa sa mga mentor ni Isabela noon, tumingin siya kay Ramon, na ngayon ay namumutla at nanginginig sa entablado. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga security. Walang kikilos. Utos niya, tumingin siya sa kanyang aide. Arestuhin si General de Villa at imbestigahan ang lahat ng ito. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang ipo-ipo. Ang revolusyon na sinimulan ni Isabela sa PICC
ay yumanig sa buong bansa. Ang trial of the century, gaya ng tawag dito ng media, ay naging bukambibig ng lahat. Sa tulong ng testimonya ni Isabela ng mga ebidensyang hindi maitatanggi at ng pag-amin ng ilang dating kasabwat ni Lucia na bumaliktad para iligtas ang sarili, ang katotohanan ay lumabas ng buo. Si General Ramon de Villa ay hinubaran ng lahat ng kanyang ranggo at karangalan. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo para sa corruption, attempted murder at treason. Ang kanyang imahe bilang isang bayani ay tuluyang nadurog at napalitan ng imahe ng isang duwag na nabuhay sa kasinungalingan. Si Lucia Navarro, ang babaeng inakalang kayang bilhin ng lahat, ay natalo sa sarili niyang laro. Ang kanyang malawak na network ng mga koneksyon ay gumuho na parang isang bahay ng mga baraha. Ang mga taong dati niyang binabayaran ay siya ring nagdiin sa kanya. Lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno. Ang huling beses na nakita siya ng publiko ay papasok sa isang kulungan. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng dating pagmamataas. Tanging kapaitan na lamang. Ang unit bantay sa pangunguna ni Marco Reyes ay nilinis ang kanilang pangalan at opisyal na ibinalik sa serbisyo bilang isang independent internal affairs unit sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni General Luna. Sila na ang mga bagong bantay laban sa korupsyon sa loob ng militar. Isang hapon, bago ang huling pagbasa ng sentensya kay Ramon, binisita siya ni Isabela sa kulungan. Naghaharap sila na pinaghihiwalay ng isang makapal na salamin. Si Ramon ay mukhang matanda at pagod. Wala na ang yabang, wala na ang kapangyarihan. Bakit? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito, Isabela? Pwede ka namang umalis na lang. Tinitigan siya ni Isabela at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring pagmamahal. Tanging awa na lang ang natira. Ginawa ko ito hindi para sa'yo, Ramon, sagot niya. At hindi rin lang para sa akin. Ginawa ko ito para sa accountant na ipapapatay mo. Para sa mga sundalong namatay sa ilalim ng mga planong inangkin mo, para sa mga mamamayan na ninakawan mo ng pag-asa, at ginawa ko ito para sa babaeng minsan ay naniwala sa mga pangako mo. Kailangan niyang makita na ang hustisya ay totoo. Tumayo na si Isabela, wala nang dapat pang sabihin. Habang papalayo siya, tinawag siya ni Ramon sa huling pagkakataon. Isabela, patawad. Hindi lumingon si Isabela. Nagpatuloy lang siya sa paglakad palayo sa anino ng kanyang nakaraan. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo si Isabela sa harap ng isang luma, ngunit maayos na bahay sa isang tahimik na kalye sa Quezon City. Sa harapan, may isang simpleng karatula na nakasabit. Bantay ng Katarungan, Legal Aid and Protection Center. Hindi na siya bumalik sa militar. Ang kanyang laban ay wala na sa larangan ng digmaan. Gagamitin niya ngayon ang kanyang talino at tapang para tulungan ang mga ordinaryong tao na walang kakayahang lumaban sa mga makapangyarihang tulad ni Ramon at Lucia. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Handa ka na ba sa susunod na misyon, ma'am? Napangiti si Isabela nang makita si Marco na papalapit. Nakasibilyan na ito, pero ang tindig ay sundalo pa rin. Marco, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Sabi ni Isabela. Isang tunay at magaan na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Isabela na lang. Masasanay din po ako. Isabela, sagot ni Marco. Medyo nahihiya pa rin. Tumingin si Isabela sa kalangitan. Ang kulay kahel na sinag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng mainit na kulay sa kanyang mukha. Sa loob ng 3 taon, nabuhay siya sa dilim. Ngayon, sa wakas, niyayakap na niya ang liwanag. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang bagong kliyente, isang ina na nawalan ng lupa dahil sa isang malaking korporasyon, isang bagong laban. Sinagot niya ang tawag. Hello, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng bagong layunin. Isabela Cruz po ito. Paano po ako makakatulong?
Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Ngunit ngayon, alam na ni Isabela kung sino talaga siya at kung para saan siya lumalaban. At iyon, para sa kanya, ang tunay na tagumpay.